lastanan sa ating kataas-taasang hukuman. Ito po si Atty. Mark Tolentino para magpaliwanag pa. Hello. Magyawak mo na. Hello. Ito yung i-file po natin. Kasama ko si Atty. Rolex Supico. Mag-file po tayo ng petition to declare for indirect contempt against Richard Hidarian and Percival Sendenia. Ano yung ginawa ni Sendenia, ni Congressman Sendenia? Forward kayo, forward. Dito sa may ilong ko. Make up po ni kami o kato. Tumito pa siya sa kanin nyo. Attorney Topacio, please come forward. Congressman Bindulas, please come forward. Yusek Cardema. Okay, sige. Sisimulan po ni Attorney Mark Tolentino. Suka muna ko lang. Sige. Plastar. Okay, I will give to Attorney Mark Tolentino. Wait. Upo muna. Magandang umaga sa atin lahat. Kasama ko si Attorney Ferdinand Topacio, yung idol ko. Nandiyan na, katabi ko. Kasama ko din si Attorney Rolex Supico at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendenia. Second, Professor Richard Hidarian at yung best friend, I repeat, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Larry Gadon! Asulon! Larry Gadon! Asulon! Sila nagsabi doon ha, hindi ako. Ang gawin po natin, for example, kay Percival Sendenia, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Counselor ng mga corrupt na mga opisyales. Second, itong si Richard Hidarian, nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Thank you. Yes, sir, question. Bakit? Ang question, pagbalik na kay malate man sa filing. Okay, thank you. Filing mo na, filing. Babalik sila. Babalik na lang, kami na lang papasok. Mga kababayan, sa araw nito, ang panawagan kung Congressman Junior inside ko. And Attorney Manny Luna and Yusek Cardema, you join inside. Manatili kami sa labas po. Hi. Attorney Garing. Good morning. Yusek Cardema, you are expected to join sa loob. Mga kababayan, si Ka Eric po ito ng Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan. Thank you. Dapat maupan. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay kung lingkod sa katawan na lagi kang paglingkuran hanggang mo'y babantayan Pilipinas ko. Isa pa! Ang bayan ko'y tanging ikaw.
sambayanan. Ito po ang mensahe natin. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Narito po ang mga abogado ng mamamayan kasama si Chairman Cardema sa aming huling pag-uulat sa bahaging ito ng ating pagkilos sa harap ng Korte Suprema. Hello! File na po natin ang petition to declare yung mga respondents for indirect contempt. Na-file na po natin, ito yung ebidensya na na-file po natin as lawyers and as officers of the court. We have the duty to defend the integrity of the courts, lalo na ang Philippine Supreme Court. And second, yes, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression, but hindi yan absolute. Kailangan hindi maka-epekto sa proper administration of justice. Kasi kung wala ng integrity ang Supreme Court, sana tayo maniwala. Where is the justice now kung wala ng integrity ang Supreme Court? That's why, as lawyers and as Filipino, we have to defend the Supreme Court and lahat ng mga justices ng Supreme Court. Thank you. Magpapasalamat lamang po ako sa lahat ng lumahok. Pinakita nyo na kayo ay para sa bayan, higit sa lahat. Maraming salamat. Mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Korte Suprema. Mabuhay tayong lahat. Lahat ng ugat daw, ha? Si Chairman Cardema po para sa kanyang pagsasalita sa araw nito. Hello. Thank you. Mula po sa Duterte Youth Party List, ang number 1 na party list na ibinoto ng ating mga pulis at sundalo, ng ating mga OFW sa buong mundo. Kami po ay nagiging boses ng lampas 2 milyong Pilipino sa pagsuporta sa Supreme Court. Yung iba doon sa Kongreso nagrarally para pabaksakin ang gobyerno. Tayo po dito ay nagrarally para suportahan ang gobyerno at ang Korte Suprema. Dahil kung walang susuporta sa Korte Suprema at sa rule of law, wala nang hustisya sa bansang ito. Kaya po tayo ay nandito sumusuporta sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional yung ginawang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte. At muli po, mula po sa inyong Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at patuloy tayong sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, ang ating susunod na Pangulo sa Republika ng Pilipinas. Duterte! 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 Okay, mga kababayan, dito na po magtatapos ang ating pagkilos, pero hindi dito matatapos ang ating pagkakaisa. Mabuhay at magtatagumpay ang sambayan ng Pilipino. Naway kasihan kayo ng Panginoon. God bless everyone and Allah be with you when you go home. We will claim victory in due time. Darating po yan. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Bye! We can now dismiss our crowd. Meron pa yung mga ano. Yan o. Hoy, Pasay, Kaintay. Laguna yan. So ano po mga kababayan, i-file na po. Gusto nyo po bang makapakinggan ang huling 2 solidarity messages? Last na po ito. Kahit naiksi lang si Chairman Mong Ulamit ng MNLF Davao Region at si Colonel Metran. Okay? Yung isa, yung ano. Silang isa? Ang pangalan mo, kuya. Halika na, Chairman Mong Ulamit. Chairman mo. And then si Colonel Metran. Kailangan mo ba sabihin? Maghanda na. Yun lang, maghanda na kayo. Lahat ng sinasabi ni Brother Eric. Ha? Wala na, pabalik-balik na lang tayo ng buwan. So, maraming salamat sa mga nag-volunteers para sa social media at sa lahat. O, to, si... Nandito na lahat, ha? Hindi ko na sila pwede pangalanan. Tatagal ito. Okay, other speaker, sino? Eric. Si Metran. Oh, Metran. Halika na. Birahin mo na. Oh! Pilipino! Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino!
Gusto nila tayong sumunod sa batas, pero sila ay hindi sumusunod sa batas. Mga gago sila! Gago talaga sila! Yan yung galit ko. Para sa kalaman ng lahat, ako po ay 6 million. Tinulong ko sa Bongbong Marcos noong campaign period. Pero ako ay hindi bulag, hindi bigi, at hindi ako pipi. Nagsasalita ako para sa sambayan ng Pilipino. Kaya magkaisa tayo, panahon na ito na magkaisa tayo. Kasi nasabi ni Vice President Sara na yung sa libigan ng bayani na dapat niya itapon sa West Philippine Sea. Ipapalit natin kung sino dapat ipapalit natin doon. Kung kailangan ayaw sa saling ng batas. Maraming salamat, Filipino Guerrilla Forces. Hindi ko akalain, mga kababayan, na ako ay isang magsasalita dito. Na kami dati ay nandiyan kami sa lansangan. Kami yung mga otoridad na nag-aabang sa mga tao. Pero ngayon, ako ngayon ang nagsasalita. Dito magtatapos mga kababayan, no? Sa mga hindi nakapag-likes na, palikes naman po. Palikes. So, okay na po, no? Sa mga gusto mag-likes yan, baka naman, no? Palikes naman po. Sabing init. Ano kung makahingi? Dalawa hawak ko. Hindi, naka-record yan. Naka-charge din to. Bili ka lang doon, no? Hawakan mo muna. Naka-record yan eh. Tutok mo yan sa kanila. Yan lang sa kanila. Oh. Ay, binibili ba yan? Ha? Yan lang nila ata. Hindi ako makaano sila. May binili ba sila? Yan lang nila. Bakit kasi may ulo lang? Nadala ka ba mo? Ha? Nadala ka ba mo? Alin? Wala. Bakit? Hindi ako doon sa ulo. Binili ata nila yan. Ewan ko. Kilala ko yung founder. Hindi niya ako nakita. Ako, ito. Pero nga magpapicture ito ang to passion. Ha? Wala nga. Ayan po ang ating mga kapulisan, mga kababayan, no? So mga hindi nakapag-likes yan, pa-likes naman po mga kababayan, no? Pa-likes naman po. Pa-likes naman po, pa-likes.